Pangulong Fidel Valdez Ramos, FVR, Eddie, Tabako. Sa mga katawagang yan nakilala si Pangulong Ramos. Siya ang pinakamatandang naging Pangulo ng bansa sa edad na 64. Si Ramos din ang kaisa-isang opisyal ng militar ng Pilipinas na tinanganan ang lahat ng posisyon mula Second Lieutenant hanggang sa Commander-in-Chief. Ang unang problemang hinarap ng Administrasyong Ramos ay ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Sa pagbaba sa pwesto ni nooy Pangulong Cory Aquino, 4 hanggang 12 oras na blackout ang nararanasan ng ating mga kababayan. Sa kanyang State of the Nation Address noong July 27, 1992, humiling siya sa Kongreso na lumikha ng batas na magtatatag ng isang kagawaran ng enerhiya. Subalit labis pa riyan ang kanyang nakuha. Pinagkalooban siya ng Kongreso ng dagdag na kapangyarihan upang mabigyang lunas ang energy crisis sa bansa. Ginamit ni FVR ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lisensya sa mga independenteng kumpanyang lumilikha ng kuryente upang makagawa ang mga ito ng dagdag na power plants sa loob ng 2 taon. Upang makapanghikayat ng mamumuhunan at madagdagan ang serbisyong pampubliko ng gobyerno, inilunsad ng pamahalaan ang sistemang Build, Operate, Transfer Scheme. Sa pamamaraan, inaanyayahan ang mga negosyanteng magtayo ng mga estrukturang sa mga nakaraang administrasyon ay gobyerno ang nagsasagawa, tulad na lamang ng mga tollways, power plants at mga mass transport systems. Ang mga unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ramos ay naging maganda. Sumigla ang ekonomiya, naging tahimik ang mundo ng politika, at nagkaroon ng positibong pagbabago ang pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa publiko. Naging aktibo rin ang Ramos administration sa usaping pangkapayapaan sa pamamaraan ng isang kasunduan sa Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Nurmi Suari. Naging masigasig rin si Ramos sa paglaban para sa ating karapatan sa teritoryong pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Nang madiskubre ng ating sandatahang lakas ang isang istrukturang itinayo ng mga Chino sa Half Moon Shoal na nasa loob ng ating 200-mile exclusive economic zone, agarang naghain ng formal na protesta ang bansa sa International Court. Inutusan pa ni Ramos ang ating hukbong panghimpapawid na magpalipad ng 5 F-5 fighters na sinamahan pa ng 4 na jet trainers at 2 helicopters sa lugar na kinakitaan ng istruktura. Bilang tugon, sinabi ng gobyerno ng China na ang mga istrukturang nakatayo sa lugar ay nagsisilbi lamang na silungan ng mga Chinong mangingisda. Ang munting aksyong ito ni Pangulong Ramos ay sinasabi ng ilang eksperto na lubhang mapanganib dahil maaaring naging mitsa ito ng digmaan sa West Philippine Sea. Naging maganda ang takbo ng bansa sa halos lahat ng aspeto nito sa ilalim ng Administrasyong Ramos, subalit napigilan ito nang dumanas ang Asia ng isang financial crisis noong 1997. Bilang epekto nito, mula sa mahigit 5% paglago ng ekonomiya noong 1997, bumagsak ito sa kalahating porsyento na lamang ng sumunod na taon. Marami rin ang nagsarang negosyo na nagresulta naman ng pagtaas ng unemployment rate. Subalit dahil isa sa pinakamatatag ang stock market ng Pilipinas sa buong mundo noong kalagitnaan ng dekada 90, mas maliit ang naging epekto ng financial crisis na ito sa ating bansa upang mas mabilis din tayong nakabangon mula rito. Sa pamumuno ni Ramos, tinagurian ang Pilipinas bilang susunod na economic tiger ng Asia. Fidel Valdez Ramos, ang ika-12 Pangulo ng Pilipinas. President Fidel V. Ramos, Stand Act, also known as Science Technology Agenda for National Development Act of 1993. It includes 4 Republic Acts, namely RA 8293, Intellectual Property Code of the Philippines, RA 7459, Inventors and Invention Incentive Acts, RA 7687, Science and Technology Scholarship Law of 1994, and lastly, RA 8439, Magna Carta for Science and Technology Personnel. It includes Iloilo Pag-asa Complex and DOST.
Next contribution of our former President Fidel P. Ramos is the Balik Scientist Program. Here are the objectives of this program. So Balik Scientist Program was established in 1975 to encourage overseas Filipino scientists, professionals, and technicians to return or reside in the Philippines and share their expertise to accelerate the scientific, agro-industrial, and economic development of the country. One of President Fidel Ramos' contribution to STS is the telecommunication sectors. He signed 2 executive orders and 1 Republic Act that enables the Filipinos to use telecoms nationwide. The first one is Executive Order number 59 in 1993. This order was meant to encourage interconnection among telecom carriers. The second one is Executive Order number 109, or the policy to improve the provision of local exchange carrier services in 1993.